Ano pa po, ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Ayun. magaling. Yan. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. direktahin mo Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay ano dito? Ako na sir, magano na kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ah. Ang timeline sir, nung ako yung ano dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building, sa opisina yata dyan sir sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba, kasi sa baba may daan dun sir eh. May elevator paakyat. So pag dating nila, ginaid ko, tapos bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko, tapos tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita Sandali, ko. sino itong boss? Si Saldi ko? Pa- Sino yung boss? Si Boss Saldi ko po. So, kasama si Saldi ko na nag-deliver kay Soto? Opo. May Ito ang nagsalubong- balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo. Ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Itong boss, si Saldi ko? Pa- Sino yung boss? Si Boss Saldi ko po. So, kasama si Saldi ko na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya paakyat. Tapos yung malita kasabay rin po. So, Sino tumanggap? sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo. Kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero Okay. Building ni ano? ito pong building na to kay ano talaga, confirmed kay Senator Soto. Opo. Kasi nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko na alam sir. Kasi ang ginagawa niyang Itbulaga eh. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumideny si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung ano, alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. So, yari tayo dyan. Ha? So sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba, meron daw ng galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldi ko? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, minsan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Hindi, paano mo nasabi yun na Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saltico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Nagpasama po si E.E. Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up, yung mga 2 sasakyan, sir. So, linawin natin. So may meeting si Saldi ko at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay si... Sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako Ano ba sa iba na... Actually sir, dalawa kami noon nagpunta doon sa sa baba ng Shangri-La sa level 3.
kami nagbuhat nun, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to. Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun na Isang lang, beses yung na. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo. Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldi ko yung kalahati, tapos, ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal, nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Nung panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni Madam, ni Maylin Arco, si Top Taber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yes po. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po, tapos kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung AA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit Kaya nga at po, sir, dinimanda ang naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang
matindi talaga kasinungalingan. Sa tingin mo, magkano yung isang ganun? Ubaldo Paper yun, bag? no? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun, sir, yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal Dapat mga tayo paper bag dyan. malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga sir napupunit pa eh. Naka? Minsan nga po napupunit pa. Sa bigat, ano? Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Oh? Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption nun sa loob ng armed forces po nun. Kaya naniwala kami sa kanya nun. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumideny kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantalang yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Ay, si Seth, di ba? May nasabit na nagsalita na ba? Sige. May dagdag ko pa rin po, sir, doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Paleta rin po yan. Opo, sir. Mali-malita po. Siguro, kwan talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado, pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. Pero hindi na namin alam, sir, kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So, ibig sabihin pala, mga boss, yung hanggang doon may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Okay. Balikan lang po natin, no, yung regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi ito po ay bali-balita na may mga congressman na nakatanggap ng pera galing kay Romualdez or galing kay Saldico para i-impeach si VP Sara Duterte kapalit ng perma. May ano po ba kayo doon? May experience po kayo doon? Kahit sino po, pwede mong salita. Yung sa gano'n naman, sir, hindi, kami nang nagdi-deliver, nagdadala ng pera, pero yung nagdi-distribute, hindi na namin alam kung para kanino yan, sir. So, sa madaling salita, parang hindi nyo naman alam kung para saan yun. Kasi confidential yung ginagawa nila yan sa mga ganyan eh. Si Mark at Paul na yan ang may alam ko dyan. Alam mo, napansin ko lang sa kanila pag sumasagot sila, kung ano lang yung alam nila.
Hindi sila nagdadagdag bawas. Dapat ganun talaga. Oo. Kasi yung ano, iba talaga eh. Iba, binabawasan yung sinasabi nila o kaya dinadagdagan. Sila talagang honest eh. Kung ano lang yung nalalaman nila. Yes. Oo. So baka may tanong ka Ano pa, po, brother? ito, dahil dito sa mga nilabas nyong to, dahil buong mundo, buong Pilipinas nakatutok sa inyo. Meron na kayo natatanggap na banta o death threat sa inyo? May pwede po bang... Paano nyo ito nilalagpasan? Oo. Huwag yun na i-sharing technique nyo, ha? Pero paano yung ginagawa ninyo? May na ba sa inyo? May nagbe-message? May Nakatanggap na ba kayo ng death threat? Yan. Oo. Yes, para sa akin sir, kanina po ng umaga po. Bali tumawag yung parents ko sa akin sa Mindanao na may naghahanap sa akin na 3 tao. Inaalam kung saan na daw ang pamilya ko ngayon. At kung kailan ba daw kami ako nang wala doon sa lugar na yon, sa bahay na kinalakihan ko. Sinabi ng, I think, barangay Kagawad doon, na matagal na yun siyang wala dito. Nag-asawa sa malayong lugar, tapos matagal lang hindi umuwi diyan sa lugar na yan. Yun ang sinabi ng kanina doon sa kaninang umaga lang po. Yes po. Sino po yung may experience na naka-receive ng Pagbabanta. pagbabanta or death threat sa inyo? Sir, yung pagbabanta kasi noon na ginawa sa amin ng isang officer namin is na pagka kung lumabas kayo, ang sabi doon sir, kung lumabas kayo, siguraduhin lang ninyo na mapataob nyo itong gobyerno. Pagka hindi nyo mapataob ito, may kalalagyan kayo. Yun ang sinabi mismo nila sir sa amin.